Bago natin simulan ng part 5, nais ko pong suklian ang inyong taos-pusong pagsuporta sa ating YouTube channel, at dahil muli kayong nagbalik, pipili ulit ako ng mga masas shoutout mula sa mga masisipag mag-like at mag-comment sa ating video. Shoutout nga pala kay Idol Princess Gem Allen from the Mocom ng Davao City del Sur. Salamat kaayo sa inyong tanan na mga taga Visayas, at shoutout Lex Sainsmith. Pagod niyang sinabi. Karapat-dapat talaga siyang tawaging guro ng pagsupil sa mga demonyo. Natuto lang ako dahil sa isang mapalad na pagkakataon. Lumabas si Hamuko. Mula sa mausok na ulap, may boses na nagtanong. Hoy, talagang balak mo bang patayin ang uncle father mong ito? Napagtanto ni H-Zone at sinabi sa sarili. Tama nga, hindi siya matatalo ng basta-bastang mga galaw. Habang hingal na hingal, nagtanong pa rin ang ating bida. Hindi ko ba napatunayan na inosente ako? Ngumiti si Hamuko nang may piling na anyo at sinabi. Yung bagay na yon. Wala na akong pakialam doon. Pagkasabi nito, ipinagpatuloy ni Hukol ang pagpapalaganap ng chi, na bumalot sa kanyang katawan ng kidlat habang matalim ang tingin kay Hachan, na nanatiling tulala. Pero biglang nagbago ang emosyon ni Wu, mula seryoso ay naging masaya, kumislap ang mga mata at dali-daling lumapit. Masiglang nagtanong, anong klaseng galaw yun? Paano mo yun nagawa? Ulitin mo nga, gusto kong makita. Lumabas si Moko mula sa usok at mabagal na nagtanong. Hoy, seryoso ka ba talagang papatayin ang uncle mong ito? Habang hingal pa rin, iniisip ni So-chan. Tama nga, hindi talaga siya matatalo ng mabababaw na teknik. Nagtanong pa siya, hindi mo pa rin ba napagpapasyahan kung paano mo ako lalabanan? Tumawa si M at sinabi, yung bagay na yon. Wala na akong pakialam dyan. Pagkasabi pa lang nito, bigla niyang pinakawalan ang kanyang panloob na enerhiya, ikinagulat ni Son. Masiglang tanong muli ni Mule. Ano yung galaw na yon? Paano mo yun ginawa? Ulitin mo nga, gusto ko talagang makita. Dahil sa panloob na enerhiya ni Mok, nanigas ang katawan ni So-chan. Naisip niya, napakalakas ng enerhiya, ang bigat ng pressure, hindi ako makagalaw. Papalapit na ng papalapit si Mok, at pinilit ni So-chan gamitin ang natitirang lakas para sumigaw. Hanggang dito na lang ang kaya ng katawan ko. Pagkatapos ng seremonyang ito, ipapakita ko sayo. Pero tumanggi pa rin si Mok at sinabi, hindi pwede yon. Nasa sabik na ako, nasusunog na ako sa pananabik. Kung mapipilitan kitang gamitin yun sa sukdulang punto ng buhay mo, sigurado akong ilalabas mo rin yun. Bigla siyang tumalon sa harap ni So-chan. Natarante si So-chan at nag-isip, hindi ko na makita. Paano ko pa ito masusundan sa ganitong bilis? Itinaas ni Moko ang kanyang espada at sinabi, kung hindi mo gagamitin muli ang teknik na yon, mawawala na ang buhay mo, apo sa pamangkin. Delikadong-delikado ang sitwasyon, hindi makakilos si So-chan, tanging titig lang ang kaya niya. Biglang may lumipad na espada mula sa kung saan, tumama ito sa pagitan ni Mok at Son, at bumaon sa lupa. Nakuha nito ang atensyon nilang pareho at nailigtas si So-chan. Napatingin siya ng masama at pabulong na nagsabi, "Emph." Nagtanong din si So-chan. Espada. Gamit ang panloob na enerhiya, pinalipad ng isang tao ang espada. Tigil na, sabi nito. Isang lalaking mukhang malakas ang lumapag habang nakangiti at nagtanong. Talagang balak mo bang patayin ang apo mong pamangkin? Nataranta si Moko at agad na lumayo kay Son. Nauutol niyang sinabi, Senior, Senior. Palihim na sinuri ni So-chan ang lalaki. Sino kaya ito, na kailangan pang tawaging senior, ni Hamuko? Napabuntong hininga ang tao at nagsabi, tuwing nadadala ka ng kuryusidad mo, hindi mo alam kung saan ito haantong. Ganyan ka pa rin tulad ng dati. Pagkatapos ay tumingin siya sa gilid at nagsabi, masyado ng tensyonado kaya pinatigil ko sila.
Sa tingin ko, hindi nandaraya ang batang ito. Ikaw ba, sa palagay mo? Sa isang iglap, may isa pang lumitaw sa gilid kung saan siya nakatingin. Puno ng pamilya, tawag niya. Sumagot si Hamarang, oo, tama si Senyor. Inutusan ni Hamarang si Mok, umalis ka muna at asikasuhin mo ang iba. Sumagot si Mok nang, medyo nahihiya, opo, kuya. Tinanong ng Senyor na may interes, ilang taon na ang batang ito. Sumagot si Hamayang, 12 taong gulang po, Ginoo. Tiningnan ng lalaki si Son habang sinusuri ito. Noong 12 taon ang ate ko, hindi pa siya umaabot sa ganitong antas. Anong klaseng bata ito? Tumangala siya sa silungan na ginawa ni Son, hindi makapaniwala sa nakita. Itinago niya ang kanyang kakayahan at ginawang isang dambuhalang bitag ang silungan. 12 taong gulang pa lang pero nagawa na niya ito. Muli niyang tiningnan si Son at inisip. Kailangan kong tingnang mabuti ito. Maaaring nasasaksihan natin ang pagsilang ng isang tunay na haligi ng lakas. Magiging tunay nga kaya siyang makapangyarihan. Natapos ang kompetisyon, at umalangaw-ngaw ang tunog ng mga tambol sa buong lugar ng pagsasanay. Masiglang naghihintay ang lahat ng resulta. Maingat na sinabi ni Hamarayang. Lahat kayo ay nagsikap para sa seremonyang ito. Kaya ngayon, sa ngalan ng 7 sangay ng pamilya, opisyal kong inihahayag ang pagtatapos ng seremonya ngayong araw. Ang nagwagi ay si Haso Chan. Pagkarinig ng balita, iba-iba ang naging reaksyon ng mga tao. Masayang nagdiwang si Miang Wu. Napahina si GM Ran. At nanginginig sa galit si Joe. Lumitaw din ang senior kinagabihan, may ngiti sa labi. Binabati kita. Talagang kahanga-hanga ka. Magalang na yumuko si So Chan habang nagtataka. Ito ba ang taong nagligtas sa akin? Pero sino siya talaga? Maraming salamat po, sagot niya. Napansin din ng lalaki na naguguluhan siya kaya ipinakilala niya ang sarili niya. Medyo huli na para magpakilala, pero tawagin mo na lang akong Dang San. Pagkarinig sa pangalan, agad niya itong naalala kaya napasigaw si So Chan sa isipan niya. Si Den San, hari ng lason, si Den San. Grabe, bakit may tao mula sa Sichuan Clan dito? Mabilis na binati ni So Chan si Den San. Ikinararangal ko pong makilala ang pinuno ng pamilya Dang, si Den San. Napansin ni Den San ang tensyon niya at sinabing, ay nako, huwag kang yuyuko ng ganyan. Ikaw ang bida ngayon, di ba? Itinaas ni So Chan ang ulo niya at nagsabing, salamat po sa inyong pag-aalala. Pagkatapos niyang magsalita, sinabi ni Dang San, may gusto sana akong pag-usapan sa'yo. Siguro'y magiging abala ka pa mamaya, kaya pagkatapos ng piging, maaari ba tayong magtsaa? Sumagot si So Chan na may maliwanag na ekspresyon. Siyempre po, pinuno ng pamilya Dang. Kinagabihan, sa isang napakagarbong piging, sinabi ng tagapagsalita. Ang piging na ito ay inihanda para sa mga nakapasa sa seremonya, kaya't kumain at uminom kayo hanggang sa inyong kagustuhan. Pagkatapos nito ay isasagawa natin ang seremonya ng paggagawad. Samantala, si Miang Wu ay nakaupo sa mesa, hawak-hawak ang elixir na nakuha niya salamat sa 6 na kahoy na tabletang ibinigay ni So Chan. Sa luhaang mga mata ay naisip niya, nagawa ko rin. Nakuha ko ang napakahalagang elixir ng pamilya Dang. Naalala niya ang lahat ng ginawa niya, mula sa pag-akyat ng puno hanggang sa paggawa ng bitag gamit ang lubad. Tingnan mo nga naman, yung mga training na akala ko'y walang kwenta, tingnan mo kung saan ako dinala. Lumingon si Ma'am Wu sa tabi at sumigaw. Kapatid Son, maraming salamat. Ngunit napansin niyang wala na sa tabi niya ang lalaki. Bakit ganun? Nandito lang siya kanina. Samantala, binuksan na rin ni So Chan ang kahon ng elixir. Nakaupo siya sa may railing habang pinagmamasdan ang elixir sa kanyang kamay.
Anong silbi ng masasarap na pagkain kung ikukumpara sa Zone Elixir na ito? Kailangan ko na itong subukan ngayon din. Itinaas niya ang elixir habang tinitingnan ang espiritual na enerhiyang inilalabas nito at inisip. Ito na ang Zone Elixir. Sa nakaraang buhay ko, pinangarap ko lang ito, pero ngayon, akin na ito. Biglang lumitaw si Mule. Sa likod ni Zone, nilagay ang kamay sa balikat niya at nagtanong. Masaya ka, ano? Sumagot si Zone. Oo naman. Dahil dito sa Zone Elixir. Sa wakas, ngayon lang siya nagkaroon ng oras. Hindi agad nakakilos si So-chan at tumingin siya sa likuran niya. Ha! Sa gitna ng gabi, narinig ang sigaw ng isang tao at ang tunog ng pagbagsak. Tiningnan siya ni M. Cole habang si So-chan ay nahihirapang kumapit sa rehas. Nahihiyang sinabi ni M. Cole, pasensya na, hindi ko inakalang magugulat ka ng ganyan. Umakyat si So-chan sa rehas, pinakalma ang paghinga, at nagtanong. Mule, may kailangan ka ba rito? Sumagot si Mule, gusto ko lang sanang humingi ng tawad sa nangyari sa entrance ceremony. Napansin din ni M. Cole ang hawak ni So-chan. Yan ang Zone Elixir, hindi ba? Iniabot niya ang kamay para kunin ito. Pahiram nga. Agad na inatras ni So-chan ang kamay at hindi ito ibinigay. Nagpaliwanag si M. Cole na may halong pagtataka. Hoy, tiyuhin mo ako, So-chan. Paano mo naisip na kukunin ko yan sa'yo? Umirap si So-chan at tumalikod na paalis. Mahinang bulong niya. Kahit pa, ito ang Zone Elixir, at balak mo rin naman akong alisin noon, kaya kahit kunin mo pa yan, hindi ko rin naman kayang habulin ka. Napaisip si So-chan at biglang napalingon pabalik kay Mule. Pero kung gusto mo talaga, dapat kanina mo pa yan kinuha at nakalayo ka na. Ipinagmalaki ni M. Cole ang sarili at tinapik ang dibdib. Siyempre, ganito man ang itsura ko, hindi ako masamang tao. At humihingi ako ng tawad sa masasakit kong nasabi noon. Tiningnan ni So-chan si Mule at palihim na inobserbahan ito. Kahit malakas siyang mandirigma, mukha pa rin siyang masyadong bata. Para lang siyang kaibigan, hindi tiyuhin. Nagpatuloy si Moo. Ang totoo niyan, lumapit ako sa iyo dahil sa aking footwork. Ipinakita niya ang halimbawa at sinabi. Ang tawag dito ay Heavenly Lightning Divine Steps, at gusto kong ipamana ito kay Zone. Namulat sa gulat ang mga mata ni So-chan at napasigaw. Ipapamana mo sa akin. Sa nakaraang yugto, sinabi ni Cole. Ang totoo niyan, lumapit ako sa iyo dahil sa aking martial art. Nagniningning ang mga mata ni Cole at nababalutan ng asul na kuryente ang kanyang katawan. Ang martial art ko ay tinatawag na Heavenly Lightning Divine Steps. At nais niya itong ipamana kay Zone, na ikinagulat ng huli. Ituturo mo ito sa akin. Ngumiti si Cole at sinabi. Ang Thunderclap Divine Steps ay teknikong ako mismo ang lumikha. At ito ang unang pagkakataong ipapamana ko ito. Nagdududa pa rin si So-chan, ngunit, bakit ako ang pinili mo? Marami namang magagaling sa Chanman. Ipinaliwanag ni Cole, dahil noong panahon na iyon, ikaw ang kauna-unahang kasing edad mo na nakapigil ng isa sa mga espada ko. Dagdag pa ng tiyuhin ni So-chan. At hindi ka man lang nagulat. Sinubukan mo pang gumanti. Parang kaharap ko ay isang veteranong mandirigma na may 30th taon ng karanasan. Nabahala si So-chan at nagsabi, ano ba yang sinasabi mo? Ituro mo na agad sa akin ang Thunderclap Divine Steps. Nagpatuloy si Hamuko. Una sa lahat, kung hindi mo agad ilalagay yan sa bibig mo, sino ang makakaalam kung sino pa ang magnanakaw niyan sa gabi? Sa isang silid na puno ng alaala, sinabi ni Mule sa kanya na mananatili siya sa tabi ni So-chan habang inaabsorb niya ito. Umupo si So-chan at nagsabi, sige, sisimulan ko na. Naisip niya, itong Origin Completion Pill, sa lakas nito,
Kaya ko ba itong kontrolin? Sa nakaraang buhay ko, kinain din ito ni Ago, pero dapat ayos lang, di ba? Ipinasok ni So-chan ang pil sa kanyang bibig. Bigla siyang napasigaw. May kakaiba. Nabigla si Muko sa nakita. So-chan. Sigaw niya. Ang init ng katawan ko. Sigaw ni So-chan habang sumusuka ng dugo, nanlalaki ang mga mata. Sobrang lakas ng enerhiya sa loob, pakiramdam ko sasabog ang katawan ko. Dali-daling lumapit si Mule at sinabing, bago mo lunukan, iluwa mo na. Pero ang nasa isip ni So-chan, sa wakas nakuha ko na ang origin completion pill na to, paano ko naman basta-basta iluluwa to? Biglang may lumitaw na kamay sa tabi niya, at isang tao ang nagsabi. Tama yan, Batang Panginoon Son. Lumitaw ang isang babae at sinabi. Sayang naman kung itatapon lang natin ang napakahalagang gamot na ito. Gumamit siya ng kakaibang teknik na tila isang espasyal na portal. May lumitaw na abiso mula sa kung saan. Umaapaw ang espiritual na enerhiya. Iniimbak ito sa library. Nararamdaman ni So-chan na hinihigop ng itim na butas ang enerhiya. Ang sarap sa pakiramdam, sabi niya. Nag-stabilize na ang espiritual na enerhiya at tila mas naging malakas ang panloob kong lakas. Sinabi ni W. Yang, iimbak ko muna sa library ang espiritual na enerhiya. Kapag kaya mo na, ilalabas ko ulit para ma-absorb mo. Palihim na nagpasalamat si So-chan sa kanya. Nabahala si Muko at nagtanong, ayos ka na ba? Bumalik ka na sa normal bigla. Sumagot si So-chan, parang dumb-oble ang panloob kong lakas, oo, dumb-oble talaga. Nagpasya siyang subukan ang lakas ng kanyang mga binti. Pinaapakan niya ang sahig ng napakalakas na ito'y nabitak, ngunit tila masyadong malakas ang puwersa at siya ay tuluyang natigilan. Ha! Bigla na lang may dumagundong na tunog na parang yumanig sa langit at lupa mula sa bubong, na ikinagulat ng lahat at napatingin sila kung saan nanggaling ang ingay. Ano yun? Galing yata sa lugar ng ikatlong batang Panginoon. Pagkatapos, ilang tao ang dali-daling umakyat. Ikatlong batang Panginoon, ayos ka lang ba? Pagdating nila, nakita lamang nila si Hamako na humahajijek ng tawa. So-chan, mukhang sinubukan kang patayin ng origin completion pill. Binaon mo ang mukha mo sa kisame, dagdag ni Hamako. Hindi ko akalain, isa pala siyang tipo ng taong sumusubok sumubsob sa kisame, hahaha. Namula si So-chan sa hiya. Huwag niyo na akong pagtawanan at ibaba niyo na ako. Sigaw niya. Sa isang maangin at maliwanag na gabi sa buwan, tinanong ni So-chan ang kanyang tiyuhin, dito mo ba ako tuturuan? Sumagot si Hamuko, syempre. Anong kumpanya ang nagtuturo sa loob ng martial arts training ground? Bukod pa rito, hindi ito basta-bastang kisame na dapat ibangga ang ulo mo. Huwag na nating pag-usapan yun. Nagtanong si Hamako bago sila magsimula. Bago tayo magsimula, tatanungin muna kita. Ano sa palagay mo ang Thunderclap Divine Steps? Sagot ni Son, isa itong napakabilis na footwork na gumagamit ng nakakakilabot na inner strength. Pumitas ng bato si Hamako. Tama, pero kalahati lang. Itinaas niya ang bato sa harap niya at sinabing, kung bilis lang yan, bakit ko papapangalan ng ganyan? Ibinagsak niya ang bato at biglang lumitaw ang malakas na kuryente. Bumagsak ito ng napakabilis, lumikha ng nakakasilaw na mga aftershock ng kuryente. Ang bato ay bumuo ng bilog at kumislap si Hamako. Isa itong martial art na partikular na tumutulong sa atin na pabilis ng pabilis, mas mabilis pa sa kidlat. Hindi masyadong nasabik si So-chan kaya nagpatuloy si Su. Ito ay may kabutihan at panganib. Kapag patuloy kang bumibilis, ang blue acceleration ay nagiging red acceleration. Ibinagsak ni Muko ang bato sa lupa. Kapag umabot sa ganito, magiging ganito ang resulta.
Bumagsak ito at tumalbog-talbog. Nagpatuloy si Hamako. Kapag bumibilis, hindi kakayanin ng katawan ng tao. Kahit ako, na siyang lumikha ng martial art na ito, kung padalos-dalos kang bumilis ng bumilis. Matatapos na rin ang lahat, tandaan mo yan. Sumagot si So-chan. Oo, naiintindihan ko. Humanda sa posisyon si Hukol. Sige, simulan natin sa unang galaw. Gayahin mo ako. Ang Thunderclap Divine Steps ay nakasalalay sa Trinity at Heavenly Earth Essence para kontrolin ang daloy ng Chi. Higit sa lahat, huwag mong pipigilan ang iyong panloob na lakas. Hayaan mong balutin ng Chi ang buong katawan mo. Naisip ni Hamuko, ayos din pala ako magturo. Ganito pala ang pakiramdam ng nagtuturo sa disipulo. Kung namit ko lang siya ilang buwan na ang nakakaraan, malaki sana ang nabago. Tinanong ni Hama si So-chan. Naiintindihan mo ba ang basic na teorya at mga galaw? Sumagot ito. Oo, naiintindihan ko. Ngumiti si Aluko at sinabi. Ang bilis mo matuto. Subukan mo ngayon gawin ito mag-isa habang nasa main branch ako para tingnan ang progreso mo. Ang isang henyo tulad mo, kaunting effort lang, pagkatapos ng isang taon, gamay mo na ito. Pero biglang may kakaibang naramdaman si Hukol. Nagbukas si So-chan ng game hack notification. Thunderclap Divine Steps Progress, 60%. Ang kuryente sa paligid ni Son ay biglang kumalat. Tinanong ni So-chan ang kanyang guro. Ayos lang ba ito, Master? Namangha si Hamuko. Ti paano nangyari yun? Wala pang isang minuto mula nang matutunan niya to. Tumalon si So-chan sa ere, at isang nakakasilaw na sinag ng kuryente ang lumabas mula sa kanya. Tumalon siya ng buong lakas, at hindi mapigil ang mamangha si Muo. Paanong nagawa niya ang Thunderclap Divine Steps? Nagpatuloy sa pagtuturo si Hamuko. Tama yan. Ituloy mo lang, mararamdaman mo ang umaapaw na enerhiya sa katawan mo. Si M sa ibaba ay masigasig na nagtuturo kay So-chan, at napansin niya na parang ang dali-dali para kay So-chan matutunan ito. Sumigaw si Mok. Tama ang pakiramdam niya. Naiintindihan niya talaga. Pero ang totoo, si So-chan ay wala talagang naiintindihan sa tinuturo ni Mok. Hindi niya maintindihan kung bakit sobrang excited si Huko, at wala rin siyang idea kung ano ba talaga ang ipinapaliwanag nito. Mula pa sa simula, hindi ba ang Thunderclap Divine Steps ay base sa paggamit ng dantian mula sa Thunderclap Sword Technique ng angkan ng Ha? Pwede ko na ba itong ipatupad? Isang tinig ang umalangaw sa kanyang isipan. Hindi iyon, kaya napatingin si Son. Bigla namang lumitaw siyan at inilipat si Son sa isang dimensyon. Nagulat si So-chan. Nasa loob ito ng library. Lumingon siya kay Wan. Bakit ako napadpad dito bigla? Ngumiti si Wan at sinabi, binabati kita, Young Master Son, sa matagumpay mong pag-update ng bagong martial art para sa unang pagkakataon. Natatanga si So-chan. Pag-update ng martial art, biglang may lumitaw sa harap niya, mga sinag ng liwanag na nagsanib para bumuo ng isang bagay. Lumitaw ang isang libro na tila manipis lamang, na may nakasulat na Thunderclap Divine Steps. Bumagsak ang libro sa kamay ni Son kaya tuluyang natahimik siya. Ang titulo ng librong ito ay Thunderclap Divine Steps, paliwanag ni Wan. Ang martial art na ito ay nilikha ni Hama at ito ang unang beses na na-update ito sa library sa pamamagitan ng Young Master Son. Tinanong ni Son, paano kahit hindi ko maintindihan, ipinaliwanag ito ng aking Master Hamuko. Hinawakan ni Son ang manual na may pakiramdam ng pagkakasala. Hindi mo kailangang maintindihan, sagot ni Wan. Dahil ang martial arts library ay parang mga mata at tenga ni Young Master Son. Lahat ng iyong nararanasan ay nararamdaman din ng library. Umaasa ang library sa libu-libong iba't ibang martial arts upang mabilis na ma-update ang bagong impormasyon.
Sa madaling salita, ang nai-update ng library ay siya ring nakukuha natin. Napahinto si So Chan at napaisip. Lahat ng martial arts sa mundo ay maaaring ma-import. Tama, dagdag niyan, at syempre, hindi mo na kailangan ng ML, maaari kang humiram at sumipsap ng martial arts mula sa library. Nabigla si So Chan at napagtanto ang kahalagahan nito. Kung ganoon, huhulihin ko ang Thunderclap Divine Steps ngayon din. Napuno ng saya at pagkasabik si So Chan. Lumabas ang notification. Thunderclap Divine Steps Borrowing Registered. Thunderclap Divine Steps Borrowing Confirmed. Ang iyong kontribusyon ay umabot na sa level para tanggapin ang hamon ng library management. Nang bumalik sa panahon na tinuturuan si So Chan, nilikha niya ang napakalakas na electric current na pumapalibot sa kanyang katawan. Tinanong niya si ML, okay lang ba kung ganito ko gawin? Pagkatapos, tumalon siya sa harap ng nagulat na mga mata ni Mok at isinagawa ang galaw ng napakagaling. Nang umalis na si Son sa library, napabuntong hininga si Wan. FW, tuluyan na siyang nawala, sabi ni Wan sa isang tao. Naabot na niya ang threshold ng contribution points, kaya ngayon mas malakas na siya. Siguradong darating siya dito ng mas maaga kaysa sa inaasahan mo. Tumingin si Yang at sabi, pakiusap, suriin ng maigi para malaman niya ang kanyang posisyon. Tahimik ang isang maliit na demonyo na may dalawang kulot na buntot. Oo, malamig na sagot ng bata. Lumipat ang eksena kay Sokhan na isinasagawa ang teknik. Matapang na tumapak si Sokhan kaya nabasag ang lupa na ikinagulat ni Mo Cole. Ito ang teknik na Thunderclap Divine Steps. Tumangala si So Chan kay ML at tanong, ano sa tingin mo ang Thunderclap Divine Steps na ginamit ko, guru? Walang masabi si Teacher ML. Well, ito. Hininga ni Mo Cole ng malalim, parang pinapalabas ang lahat ng kanyang pagkagulat sa puso.